Hello mga palangga, to this video ay gagawa po tayo ng 1 kilo na matabang na tinapay o yung ating buns na lagyan din natin ito ng may palaman. Itong ating dough na ito ay pwede talaga nating lagyan ng mga iba't ibang palaman. Kaya umpisahan na po natin. So ito po yung ating mga ingredients sa ating dough dito lang sa ating video screen. Sa ating mga palangga, kung napapansin po ninyo sa ating mga video, yung 1 kilo po natin na harina ay naglagay po talaga ako diyan ng 15 grams na kasi po ay depende po yan sa brand na po na ginamit po na. Kasi itong brand ng na ginamit ko, pag naglagay lang po ako dito ng 10 grams sa 1 kilo na harina, ay ang tagal po talagang umalsa kahit mainit pa po yung panahon. At may nasubukan din ako ng isang brand ng na kahit 10 grams lang po ang nilagay ko sa 1 kilo na harina, ay umaalsa siya ng 2 oras lang. Kaya nga lang, wala po nang available dito sa amin. Parang isang bisis lang, pinatikim lang ako. Parang gusto ko nga yun na lang yung gamitin ko para tipid din. Pero wala talaga, parang parang kung sa lumabay lang din sa amin. Parang isang bisis lang. At ayun, naghahanap ako, bihira lang po talaga. At pag nag-order naman ako sa aming supplier, wala silang stock, kaya ay magtiyaga na lang po ako sa ito po na na ginagamit ko na ito 15 grams yung ilagay ko. At marami din ditong nagtatanong sa ginamit po natin na bread improver. Minsan kasi ay wala daw silang bread improver, kung pwede na lang daw na hindi na maglagay. Pwede lang mga palangga na wag nyo lang lagyan, lalo na pag kaunti lang naman yung gagawin po ninyo. Dito kasi sa Bikiri ay gumagamit talaga kami ng bread improver, lalo na pag marami na po talaga yung ginagawa namin. Para po ay may tibay po yung aming dough, para pag hindi masalang agad, kasi minsan ay marami po talagang lulutuin. Pero kung yung mga home baker na mga kaunti lang pong ginagawa, ay pwede naman na hindi na lang kayo maglagay ng bread improver. At balik muna tayo sa ha. Kung sa tingin po ninyo na kung maglagay kayo sa 1 kilo po ninyo na harina ng 15 grams na kung sa tingin po ninyo na ang bilis ng pong umalsa, ay magbawas po kayo, kasi depende nga yan sa brand ng ating para din ay kaunti lang po yung malagay ninyo, makatipid kayo, at lalong hindi acidic yung inyong tinapay. Kasi kakadepende po talaga yan sa na ginamit po natin. At may mga nagtatanong din na kahit 15 grams na pong nilagay nila daw na ay ilang oras na po ay hindi talaga aalsa. Ay yan mga palangga ay nasa pagmasa mo na yan. Bali hindi mo masyadong naimasa yung ating dough, kaya mabigat po siya umalsa o kaya nahanginan. O di kaya hindi na yan active ang mo. Basta yun pong mga dahilan kung bakit ay hindi umalsa yung ating dough. At dito na tayo mga palangga sa ating ginawa. Yung burger buns nga pala natin ay pinutol ko lang yun sa 42 grams. At ito naman yung ating sesame rolls ay 42 grams din yung putol ko. At dito meron po tayong hotdog na niluto ko na po ito sa tubig. Bali half cook na po ito. At yung dough natin dito na ilagay ay 25 grams lang po yung putol ko. Yun yung sabi ko mga palangga, na ang dough po natin na ito ay pwede talaga nating lagyan ng iba't ibang palaman. Pwede nating gawin itong pandikoko, squash o cheese disal. Basta yung gusto po ninyo dito na ipalaman. Kagaya nito, yung palaman ko dito ay hotdog lang. Hotdog lang po muna ngayon. Hindi tayo gagawa ng mga kahit ano dyan, mga pandikoko. Ito lang po yung gagawin natin. Yung hotdog at saka yung mga sesame buns. Kaya sa mga palangga po natin na nagtatanong kung ano ba yung timplada ng ating dough na lagyan po nila ng palaman o gagawa po sila daw ng pandikoko, Spanish, squash. Ito na po yan mga palangga. Ito na po yung timplada na pwede talaga nating gawing munay, buns. At dito naubusan po tayo ng mga malaking hotdog. Ay ito na lang po yung mga maliit. Itong mga maliliit na hotdog ay tag 3 pesos po yung bili ko. At yung mga malaking hotdog ay tag 5 piso po yung bili ko. Ang bintahan ko po dito sa malaking hotdog ay 10 pesos. Yung mga maliit po natin yan na hotdog ay 6 pesos po yung bintahan ko. At yung aking dough ay hinati ko lang yung 25 grams para sa maliit po natin na hotdog. Yung malaki ay 25 grams na dough po yung nilagay ko. And then nag-igwas lang po ako diyan. Pwede naman tayong gumamit dito ng evaporated milk. At pagkatapos ay maglagay lang po ako ng sesame seeds. Ay optional lang po yan mga palangga. Pwede naman na hindi na kayo dito maglagay ng sesame seeds, na sa inyo na yan. At pagkatapos nito ay paalsahin ko lang po ito ng 2 hanggang 3 oras. Diyan lang po talaga yung proofing ko sa aking brand ng aking 2 hanggang 3 oras. Depende po yan sa aking room temperature. Pagka masyadong mainit ay 2 oras lang or
2 oras at kalahati. Pagka malamig ay inabot po ako ng 3 oras at higit pa sa aking ginamit na brand ng aking Yes. At niluto ko to sa may preheated oven na 180 degrees Celsius for 15 to 17 minutes. At pagkatapos ng habang mainit pa mga palangga ay nag-igwas po ako dito ulit. Mainit na mainit pa po ito para maluto din yung ating itlog na binanya dito kahit hindi na po natin ito isalang ulit. At ito na po yung ating burger buns. Malambot na siksik na pwede na po ninyong lagyan ng palaman. Hanggang dito lang po yung ating video mga palangga. Bye-bye!